pindutin nyo yung no longer have access to this. Kapag napindot nyo yan, nakita nyo ngayon mismo sa step na to, lumabas yung how can we reach you. May isa lang akong tanong sa'yo, nahack ba ang Facebook account mo at hindi mo na ma-open? Gusto mo mag-recover pero nahihirapan ka, ano nga ba yung dapat gawin para may balik yung Facebook account mo? Panoorin mo tong video na to simula umpisa hanggang dulo. Let's go! What's up sa inyo mga tropa? Kamusta kayo at kamusta naman ako? So ngayon sa araw na to is okay na okay ako at magkakaroon tayo ng isang another recovery video. Update lang to ngayon 2021 about sa pag-recover ng inyong Facebook account. I-discuss ko sa video na to kung ano yung dapat gawin kapag no email access or account access not possible yung lumalabas kapag nag-recover kayo ng inyong Facebook account. At magbibigay rin ako sa inyo ng mga tips para mabilis na ma-recover yung Facebook account nyo. Lagi yung tatandaan na hindi lahat ng Facebook is nare-recover. May iba't ibang sitwasyon kung bakit nga ba hindi nare-recover ang isang Facebook account. At syempre sa dulo ng video na to, magkakaroon tayo ng isang shoutout sa mga subscribers natin na malulupit. Kaya kung ako sa'yo, kung gusto magpa-shoutout, mag-comment ka sa may comment section sa baba. So before tayo pumunta sa video natin na gagawin natin ngayon, is huwag mo kakalimutan na mag-like dito sa video na to para mas marami yung makanood at ma-recommend tayo ni YouTube para mas marami tayong matulungan. At the same time, huwag mo kakalimutan mag-subscribe at pindutin yung notification bell para updated ka sa mga upcoming tutorials ko. Kung ready ka na, punta na tayo sa tutorial ko ngayon. Lagi nyo tatandaan na pag nag-recover tayo ng isang Facebook account, isa Google Chrome sa browser tayo dapat mag-recover ng isang Facebook account. Lagi nyo tatandaan yon. Pangalawa, same wifi, same device na ginagamit nyo at same location, mas makakatulong yon para lumabas yung step na kailangan natin sa araw na to. So pag nasa Chrome na tayo, again, para to sa mga no email access yung lumalabas at the same time, account access not possible yung lumalabas sa kanila. So, kapag lumabas yun sa inyo, wala kayong access at hindi nyo ma-recover, panoorin nyo yung difference kasi papakita ko sa inyo yung comparison para ma-recover nyo. Number 1, punta muna tayo dito sa my Facebook. Yan. .com/login/identify. So kapag na-type nyo na yon is mag-proceed na kayo at hahanapin natin yung Facebook account nyo. Number 1 na mistake na ginagawa talaga ng mga nag-recover is yung paglalagay ng mobile number. Yung iba, walang mobile number doon. Yung iba, tinanggal nung hacker. As yung iba naman, kaya lagi kong nire-recommend na wag yung email or mobile number yung hanapin nyo. Kapag magpa-find ng account kayo is yung full name. So, pindutin nyo lang yung search by your email or full name, tapos lagay nyo yung full name. So, hanapin natin yung isang account ko, which is yung Steve Mark De Castro. Yan. Which is yung main account ko. I-search natin yan. Kapag sinearch natin yan, may lalabas na mga related dun sa sa account natin. So, may tatlo dito related. Nasabi ko na to last video, papakita ko sa inyo kung anong dapat gawin. Etong unang account is ayan yung hinahanap ko. Pindutin nyo lang yung arrow o mismong account na yon, and lalabas dyan yung try entering your password. Kapag na-hack yung Facebook account mo, for sure, ang lalabas dyan is incorrect password. Diba? So, hindi, alam ko naman itong Facebook account ko, papakita ko lang sa inyo. Ang pipindutin natin dyan is yung try another way. Kasi nga, wala nang method kapag paano natin malalaman yung password. Diba? Try another way. Meron kayong dalawang option dyan. Actually nga, mas marami pa dyan, pero usually dalawa lang yan. Yung send code via email address is Gmail. So meron daw akong Gmail account na kailangan kong i-open para doon mag-send yung code for resetting my password. So ayun yung sinasabi ni Facebook. Eh hindi ko nga alam to since binago na nga ni hacker, kunyari lang binago na lang ni hacker yung yung email address doon is hindi na sa akin mag-send yung code. Number 1, di nyo ma-open yon, di ma-receive yung code. Pangalawa, ganun din. It's either hindi kayo nakapaglagay ng phone number dati or meron din instances na nawala yung SIM card. So, paano ko ma-receive yung code? Pangalawang problema yon. So, para naman to sa mga may email na hindi pinalitan ng hacker at mobile phone number, the best to kung ma-receive yung code. Mas mabilis kayong makakapag-recover ng Facebook. Pero kung hindi, pindutin nyo yung no longer have access to this. Kapag napindot niyan, nakita nyo ngayon mismo sa step na to, lumabas yung how can we reach you. Which is yung pinakamahalaga at best step or best process na kailangan natin mapag-proceed kasi maglalagay tayo dito
ng panibagong Gmail account. Hindi inventong Gmail account, hindi yung naisip mo lang, na-imagine mo lang at nilagay mo dito, kundi ginawa mo talaga sa Gmail application or yung Gmail website natin, which is yung may last video ko, how to create Gmail account, paano gumawa ng Gmail account, panoorin nyo na lang yan. Nandito yan, lalabas pa rin yan dyan, or dito, basta kung saan man dyan, lalabas yan dyan para makatulong, at lalagay nyo dito. So, pwede rin na, hindi Gmail account, pwede rin na phone number. Para saan nga ba yun? Para yon kapag doon mag-send yung recovery link. Yung recovery link, guys, is link yon para makapag-reset kayo ng password na katunayan na gusto nyo na magbago ng password at sa'yo, yung account na yon. Punta na tayo sa sinasabi ko, yung kanina. Kapag no may email access, account access not possible, anong gagawin? So, proceed na tayo. Dito na tayo sa pangalawa, which is yung karamihan na na-encounter nyo, o kalimitan na-encounter nyo, is kapag sinearch nyo to, ito yung pangalawang account ko, search natin yung Steve Martin Castro II, at, ayun, lumabas na yung dalawang account ko, pindutin natin yung una, kasi ayun yung, unang account ko, yan. Yan, kapag hindi kayo nakapag-login dati sa Chrome or hindi same Wi-Fi, same device at same location, is hindi talaga lalabas yung how can we reach you. Ako na mismo magsasabi sa inyo dahil isa yon sa pinakamaganda na solution na talagang dapat same Wi-Fi, same device at same location. Based naman talaga kay Facebook yon na advice nila. Nire-recommend nila yon na doon kayo mag-recover. So, pindutin natin, hindi natin alam yung password nito. Try another way tayo. Nakita nyo, meron daw akong Yahoo account na hindi ko naman alam. So actually, hindi ko na na-open to. At pindutin natin yung no longer have access to this. Dahil nga, for example, hindi ko alam yung password. At the same time, binago yung email address na pagsesenda ng code. Anong gagawin ko? No longer have access to this. Nakita nyo guys, lumabas is try to get access to your email. Because you can log into Facebook, we need to verify who you are. Yun, lagi. Sinasabi ko naman sa video ko, confirmation of identity yung ginagawa ni Facebook para mapatunayan na sa'yo yung Facebook account na yon at gusto mo mag-recover. Pipindutin natin dito yung I cannot access my email. Yan. Nakita nyo guys, ang lumabas, account access not possible. So gusto ko lang i-compare, gusto ko lang i-compare yung kanina na how can we reach you na lumabas sa main account ko na ginagamit ko talaga yung Facebook account na yon dito sa bahay namin, sa Wi-Fi at sa cellphone ko na to. Nakita nyo yung logic guys na hindi lumabas yung how can we reach you dito sa pangalawang account ko kasi dati iba yung cellphone na gamit ko. Pangalawa, iba yung Wi-Fi namin nun at the same time, lagi ako nasa school nun kapag nag-open. So, malaking factor yung same Wi-Fi, same device at same location sa pag-recover ng inyong Facebook account. Ang tanong nga ng karamihan is ano nga ba yung solusyon kapag lumabas yung no email access at account access not possible? In case lang naman, in case na hindi pinalitan ng hacker yung email, is pwedeng mag-send yung code doon at kailangan mo nabubuksan yung Yahoo at Gmail account na yon. Pangalawa, kung may phone number doon at hindi naman pinalitan ni hacker, is mas maganda yon para makapag-receive kayo ng code. In case lang na hindi nyo talaga alam yung pinalit ng hacker na mobile phone number at the same time yung email address, ang gagawin nyo lang ay kailangan talaga na open yung Messenger account nyo. Bakit ko nga ba sinabi na makakatulong yung Messenger kapag na-open nyo? Dahil pwede kayo mag-add ng phone number doon at the same time kapag nakapag-add na kayo ng phone number, doon na marireceive yung code para makapag-reset kayo ng password. Madali lang kapag talaga na-open nyo yung Messenger nyo pero pag hindi, mahirap mag-recover ng Facebook account. Pinakita ko na sa video na to yung kahalagahan na kapag lumabas yung how can we reach you na process or step is kailangan mo na mag-proceed sa pagpapasa ng mga documents para ma-confirm yung identity mo kay Facebook. Mas mabilis ma-recover yung Facebook account mo kapag na-confirm agad yung identity mo. So kailangan ng valid ID doon para malaman na ikaw talaga yon. So yun, mag-shoutout muna tayo. Shoutout nga pala kay Geru Flores. Yo, maraming salamat. Shoutout and shoutout din kay Papa Chris na solid na katropa natin dito sa channel ko. Lagi ko nakikita nagko-comment to. What's up sa'yo at maraming salamat sa panonood. At shoutout kay Eman Parane. Shoutout din sa'yo. And shoutout kay Renz Carl Valdez. Pa-shoutout daw siya. Yon, keep safe din. Maraming salamat sa panonood. Shoutout kay Kyle Sarmiento. Yon, maraming salamat sa panonood at solid katropa natin yan. And syempre, solid din to si Enzo TV. Yan. Shoutout sa'yo, Enzo TV. And at the same time, kay YG Channel, shoutout daw. Maraming salamat sa panonood. At shoutout kay Azer Force. Shoutout sa'yo. And lastly, happy birthday nga pala sa solid katropa natin na si Adrian Gumarang
kasi birthday niya daw, pero pag napanood mo to, for sure hindi mo na birthday. Pero shoutout sa'yo kasi nga gusto lang niya magpabate at magpag-greet dito. Adrian Gumarang, happy birthday sa'yo at keep safe and God bless. Kaya maraming salamat sa panonood. Happy 77,000 subscribers and road to 80,000 subscribers na tayo, na sana this week or this month or kahit kailan pa man makakuha natin yan or ma-achieve natin yung 80,000 subscribers. Peace out, like, comment, and subscribe. At huwag makalimutan yung notification bell para updated ka sa mga tutorials natin. Peace! One love!